Hi! Tara, samahan niyo ako ngayon. Magpe-prepare kasi ako ng gamit. Ito palang ipe-prepare ko ay hindi for photoshoot, kundi para bukas. May special na occasion kasi bukas, kaya mag-prepare tayo ng mga plates. Alam kong itong special na occasion na to ay madalas nyo na tong naririnig. At kadalasan yung naririnig ay dito sa Middle East. At yan yung inaabangan natin lalo na sa mga OFW. Happy Eid Mubarak for tomorrow! Ang Eid Mubarak pala ay mangyayari lang yan kapag tapos na yung Ramadan. Kapag sinasabing Ramadan, ang ibig sabihin nun ay nagpipray sila, nagpapasting sila. At halos isang buwan yun. Ikukwento ko pala sa inyo yung konting nalalaman ko tungkol dito. Aside sa mga birthday parties at kung ano-anong parties nila, ito yung pinakamalaking selebrasyon para sa kanila. Based lang kasi sa napansin ko, kung magbe-birthday sila ay hindi sila masyadong naghahanda. Lalo na yung mga bata. Pupunta lang sila ng mall at doon nagaganapin yung party. Mag-i-invite lang sila ng mga friends, close friends, cousins, tapos maglalaro lang sila doon sa may playground. Ilang oras lang din yun, minsan 1 oras or 2 oras. Di katulad sa atin sa Pilipinas na halos buong barangay or buong bahay talaga or mga kapitbahay. Pero dito hindi sila ganyan. Balik tayo sa kwento natin kanina. Kaya nasasabi kong ang Ramadan ay isa sa pinakamalaking selebrasyon para sa kanila. Magaganap lang kasi ito ng 1 beses sa 1 taon. At sa 1 beses na yon, 1 buwan din nila itong gaganapin. Ito yung buwan na magpe-pray sila araw-araw ng walang kain. Kakain lang sila kapag bandang 6 ng hapon. Pero kapag yung babae naman ay may dalaw, hindi sila pwedeng magpa-fasting. After pala ng 1 month na yon, ay magsi-celebrate na sila ng bilang pasasalamat. Kaya ito yung gagawin natin ngayon. Back to normal na kasi yung life nila. Kaya samahan niyo akong i-prepare to. Sa totoo lang kasi hindi ko rin alam kung paano ko to i-prepare. Kasi nung una, siya naman yung nag-prepare eh. Ngayon lang ako na taon ako yung nag-prepare ngayon. Nakalimutan ko kasi kung paano niya yung ginawa. Pero bahala na. Anuhan natin ng paraan. Nag-iisip lang ako ng mga ideas kung paano ko gagawin. Tapos yung mga plates kung ano yung gagamitin ko. Gusto ko kasi presentable yung pagkahanda at magustuhan nila. Kaya bago ko to ginawa, nag-isip muna ako kung paano ko gagawin at kung ano yung mga dapat kong ilalagay. Inisip ko lang yung mga pang-almusal na mga sangkap. Ang dami kong kwento, di ko na namalayan. Ang dami ko na pa din palang natapos. Niready ko na lang din yung mga cheese kanina. Hiniwa ko na din tong orange. Gagawa nga pala ako ng fresh orange juice. Mas masarap kasi pag fresh kesa dun sa artificial. Sila din naman kasi ay hindi mahilig sa mga artificial na juice. Gusto nila yung mga fresh talaga. Lalo na pag sa mga bata. Naghanda na nga rin ako ng Philadelphia cheese para kung sino yung may gusto, di na magtatawag. Inisa-isaw na nga lang din nilagay sa table para makita ko kung ano yung kulang. Sinunod ko naman din yung prutas. At may nilagay pala akong tinapay sa oven. Muntik na ko nang nakalimutan. Nagluto na nga din ako ng halong cheese kasi alam kong paborito niya to. Inantay ko lang hanggang sa mag-brown. Ito nga pala ay French toast. Nilagyan ko na nga din ng cream cheese at konting design naman ng mga prutas para maganda naman tignan. At tapos na nga tayo sa paghahanda. Eto na, na-ready ko na lahat-lahat. Ready for breakfast na. Simple lang siyang pagkagawa. Alam niyo na, di naman ako professional para sa mga ganito. Ito lang kasi yung idea ang nakayanan ng utak ko ngayon. Thank you for watching. Amping!